Hello guys, share ko lang sa inyo yung pinagkaiba ng Saudi at Canada. Sa Saudi, libre bahay, pagkain, tubig, kuryente at labahan. So mayroong mga laundry doon sa Saudi, lalo pag driver ka, sa accommodation nyo, libre ang labahan. So yung experience ko sa iba at sa amin din mismo, nagluluto kami ng pagkain pag nasa biyahe na, pero pag sa accommodation, libre yung pagkain namin. So dito naman sa Canada, ang bahay mo, ikaw magbabayad, tubig, kuryente, so labahan. So siyempre kung may apartment ka, nakikishare ka sa apartment, so doon na magpasok yung labahan. Kasi hindi pwedeng wala kayong washing machine at dryer, kasi kung magpalabas sa labas minsan malayo, or buti kung merong mga laundry shop sa inyong lugar dito sa Canada. So sa experience ko dito sa Canada, walang malapit dito na laundry sa tinitira namin bago. Dati doon sa una naming tinitirahan, sa ilalim ng apartment namin, meron siyang laundry. So magbabayad ka lang ng $250 Canadian dollar. So yun ang pinagkaiba ng Saudi sa bahay. So now, sa violation naman sa Saudi, mayroong violation sa Saudi, stepping the line. Pag halimbawa napagitnaan mo yung guhit at nung matama na mayroong kamera doon sa poste, so yun, may violation ka. So overspeeding, overtake, bawal na overtake doon, kasi ang sa overspeeding naman, ang speed ng truck doon is 80 km/h lang. So yun, kaya bawal ang overspeeding doon. Overtake, bawal ka rin mag-overtake kahit na 3 lane or 4 lane man yan. Pag may police, overtake ka kahit mabagal takbo mo, pagpalagay mo 80 or 70, ang sinusundan mo ay natakbo lang ng 60, ikaw tumatakbo ka 70-80. So hindi mo, kung may police, siyempre bawal ka mag-overtake. Pero kung walang police, overtake ka, palakasan lang ng loob. So yun ang mga violation sa Saudi. Kumakain na nag-drive, may mga kamera doon, may truck ban, illegal parking. So yun. Dito naman sa Canada, ang violation dito, yung drive ka na nakainom, may overspeeding din. Pero usually dito sa mga truck sa Canada, ang overspeeding dito bihira nangyayari, kasi ang speed dito ng truck sa mga outside sa bayan is 105. So sa mga bayan merong 50, merong 30, merong 70. So bihira naman yon, bihira. Usually kung malalayo biyahe mo, so bihira mo encounter yung mga ganon. Kung nangyayari lang yon, mga ganong speed 50, 30, 40, 70 sa mga bayan at sa mga subdivision na madadaanan mo. So yun ang violation sa Canada. So ngayon sa kalsada naman dito sa Saudi, ang pinagkaiba naman sa Canada is sa Saudi, papunta may 3 lane, pabalik may 3 lane, meron din na 2 lane sa bayan. Usually sa bayan nangyayari yan, yung 2 lane papunta, 2 lane pabalik sa mga bayan yan. Pero pagka outside sa bayan, merong 3 lane papunta, 3 lane pabalik. Yan ang kalsada sa Saudi. And then maraming street light outside, inside ng bayan, maraming street light. So dito naman tayo sa Canada. Sa Canada, bayan, 3 lane papunta, pabalik. Pero paglabas mo ng bayan, ng main highway, ano na lang yan, 2 lane papunta, pabalik. Tapos bihira lang ang street light. Kaya makikita mo dyan
May mga street light lang sa mga gasolinahan, sa mga exitan. Yan. Sa mga bahay, mga ano, yan lang makikita mo street light. Pero yung along kahabaan ng highway na yan, walang street light yan. Ganun ang dito sa Canada. So, sa sahod naman, sa Saudi, isahod ka monthly. Tapos, meron kang per trip. Yan ang ano ng Saudi sa sahod. May per trip ka at may monthly. So, siguro mga Saudi boy dyan, alam nila kung magkano sahod nila. Dahil nakakalam. Dito naman, sa Canada, ang sahod dito, pag city driving ka, per hour ka dito. Pagka US biyahe mo, US Canada, ang labanan naman doon is per miles. Yun, dito. Yan ang pinakaiba ng Saudi at Canada sa sahod. Ngayon, sa mga ano naman, sa mga ugali ng mga lokal, diyan sa Saudi, kadalasan dyan, may mga talagang mga balasubas dyan. Hindi nagbibigay ng lugar sa mga truck, laliko man o ano, hindi talaga magbibigay yan. Tapos minsan, kakatingin ka sa mga alanganing lugar, malapit ka sa kanto, tapos siya nasa likod, habulin ka pa. Tapos bigla kang kakatingin, tapos papasok lang naman siya doon sa kanto. Yun ang ano dyan, mali. So sa overtake, minsan yan, overtake din sila sa alanganin na lugar. Kahit na bawal mag-overtake dito sa kanan, overtake pa rin. So yan ang pinagkaiba ng ugali ng mga driver dyan na lokal sa Saudi. Dito naman sa Canada, lokal dito, maliban lang kung may encounter mo dito mga ibang lahi na nag-expat dito, nag-migrate dito, na yung ugali nila galing doon sa bansa nila, dinadala din dito, mga ano nila, mga style nila mag-drive doon, dinadala dito. Pero kung taga dito lang talaga, maganda rito ang ano nila, kasi number one, nagbibigay sila ng lugar. Alam nila pag truck nag-signal light, papasok man niya kung saan, ano, kahit anong kalaki ng daan na yan, pag kinain mo yung one lane na yan, naliliko ka. Hindi sila basta-basta nag-overtake. Bibigay sila ng lugar na para mabigyan ng mga truck na malaki. So meron din mga ilan na mga balasubas dito. Hindi ko lang alam kung taga rito, lokal, or mga taga ibang lugar din, mga dayo, or nag-migrate na dito. Tapos yung ugali nila, taga roon pa rin sa lugar nila, mga balasubas din. So yun ang ano minsan. Meron din mga balasubas dito, pero bibihira lang talaga. Kaya yun ang pinagkaiba ng Saudi at Canada. So sa Saudi naman, about sa company, meron din company na maganda, meron din naman ng company na balasubas, magpasahod mababa, wala, hindi on time ang sahod. Dito naman sa Canada, meron din company na balasubas, wala rin, hindi rin papasahod na maayos, bulok din na company. Meron ding maganda rin mga company, batsambahan lang dito. Hindi naman lahat ng company dito meron. So ang kaibahan dito, pwede kang lumipat sa ibang company dito sa Canada, pwede kang lumipat dito. Kaso nga lang yun, maghihintay ka ng panibagong working permit. Diyan sa Saudi, dalawang option ang gagawin mo. Either magtitiis ka or mag-exit ka. Yun ang pinagkaiba ng Saudi. So hindi ko lang alam sa ibang company sa Saudi kung ano, kasi ang company ko dyan na una at huling company ko dyan, so far okay naman sila. Problema sa sahod, trabaho, okay naman sila. So yun lang na-share ko sa inyo guys, ng pinakaiba ng Canada at Saudi. So ito pa pala dito sa Canada, mataas ang tax na binabawas sa sahod. Diyan sa Saudi, ang sahod mo is yun, diba, nagsahod ka ng 3,000, yun talaga ang sahod mo, 3,000 diyan sa Saudi. Tapos ang tax lang diyan, pagpadala ka, at ang
pagkain. Pero ang sa pagkain, mga soft drink ganyan, ang binabayaran mo kasama na yung tax doon. Dito iba ang presyo ng binibili mo plus pa ng tax. Yun ang pinagkaiba dito. So yun ang ano dito. So yun lang guys, may share ko sa inyo through my experience. So God bless. Ingat kayo palagi guys. Bye bye.